Alright guys, ngayon ay gagawa tayo ng electricity meter. Yan, para malaman natin yung mga power consumption ng ating mga devices at saka yung ating appliances, no? So ito guys, yung ating electricity meter, yan, meron siyang sensor. So, gagamitin natin dito, junction box to. Kahit anong enclosure guys, pwede siya. Yung ating AC input, at saka yung ating AC output. Yan, meron po lahat sa Shopee guys, so nasa comment section po yung link niyan. So yan, bubutasan muna natin to para mabuo natin yung ating electricity meter. So digital po yan guys. Yan. So nabutasan na po natin. So yun natin na pinakita yun. Ayun guys, yung ating output. Tsaka itong ating digital AC electricity meter. Yun. Tsaka yung ating input. Para malinis siyang tingnan na ganyan lang siya kapag di natin ginamit. So removable yung mga cords niya. So bago yun, mag-wiring tayo guys. Yung wiring natin napakasimple lang. So gagamit lang tayo dito ng makapal na wire sa ating load side. Dito naman sa ating electricity meter, yan, may diagram naman siya sa likod. Susundan nyo na lang guys. Kung nalilito kayo at pwede nyo namang panoorin itong video na to, step by step natin i-wiring yung ating electricity meter. So ayun, unahin natin ito ikabit yung kanyang sensor. Yung sensor pala guys, yung electricity meter na to is yung kaya niya mag-handle ng 100 ampere. So yung load nyo 100 ampere is kayang-kaya po niyang i-test dito sa ating electricity meter na to. So ayan, tapos lagyan din natin siya ng input wire niya. Easy pa rin yan guys, to 20 volts yan. So pwede lang di masyadong malaking wire kasi para lang naman to sa power ng ating electricity meter na to. Yung malalaking wire guys is gamitin natin doon sa ating input at saka sa ating output sa load side na. Yun. So sa magbalak na gumawa nito is bisitahin nyo yung comment section mga guys at nandun yung link ng pinagbilhan ko nito. Sa Shopee to guys, no. Yan, mura lang yan. Nasa 500 plus lang yung electricity meter na yan na digital. So ito guys, yung dalawang wire is kakabit natin dyan sa AC input. Yan. So nakaparallel lang to sa ating papuntang output. Yan. So yung connection nito guys, yan. So sundan nyo lang. Ito yung ating output AC. Yan yung ating output gang. So maglagay lang tayo ng single gang dito guys kasi para isa-isang device lang yung matitest natin. So ayan. So mabuting ihinang natin para mas matibay yung connection niya. Tapos lalagyan din natin yan ng shrinkable tube para naman maging safety yung ating DIY ngayon. Yun. So sa kabilang side is ganun pa rin guys, lagyan din natin ng shrinkable at saka yung wire. So yung wire dito is no need nyo na mag color coding kasi AC naman to eh. So kahit anong kulay guys pwede. Sa akin lang yung available ko is yung orange at saka yung gray, kaya yan yung ginamit ko. Yung number pala niyan guys is number 16. Number 16. Single wire yan, automotive wire. Ihinang lang natin para maging maging kapit na kapit yung connection niya, at saka wala siyang lost contact. Yan, panigurado yan, matibay. So lagyan para ng shrinkable tube para mas mabuti, mas makapit yun. Yan. Tapos lalagay na natin sa kanyang position at lagyan natin ng glue stick para hindi siya galaw-galaw. Yan. So yung paggawa na nito guys is parang gumawa lang tayo ng extension wire, no? Pero pinadaan natin yung isang wire, yung isang linya sa ating electricity meter. Yan yung purpose niya guys, para makuha natin yung kanyang mga power consumption ng kahit anong device na itetest natin dito is pwede siya. Basta di lalagpas ng 100 ampere. Ayun na. So yung orange, yung line natin is pinadaan natin dun sa sensor niya. Yung neutral naman, yung gray, is nakadiretso lang dun sa input. Yan. So diretso pa rin guys, pero pinakaiba lang is pinadaan natin sa sensor yung kanyang isang wire para makadetect siya ng current at saka mabasa ng ating digital electricity meter, no? At lalabas na doon yung mga niya, yung power factor niya, yung current rating niya, yung current consumption, saka yung power consumption guys. So astig yung ating power meter, no? So mababasa niya lahat yung kanyang power consumption para malaman natin guys kung ilang consumption ba yung nagagamit natin per day sa ating mga devices at saka ating mga appliances. Yan. So, testing natin ngayon
sa ating yung ginamit natin na iron guys, yun yung iti-testing natin yan. So binili ko yan sa Inco, meron siyang rated na 30 watts. Ayan. So maya maya iti-test din natin to. So mag-ingat lang kayo guys sa ating mga connection. So dapat walang short. Tsaka dapat naka-shinkable tube tayo para maging safety yan. Kahit may cover yan guys, at dapat para natin lagyan ng ng shinkable tube. So yan, tapos na to guys. So okay na to. Yung shinkable na lang, tapos initin din natin yan. So yung pala guys, ulitin ko yung mga link niyan is nasa comment section. So paki-visit na lang kung gusto niyo gumawa rin ng ganyan guys. Makalaking tulong to para sa atin kasi yung iba kasi di natin alam yung power consumption niya. Yan. So mas magandang gamitin to guys para ma-identify natin yung mga appliances natin. Yan, ididikit lang din natin yan ng glue para di siya gumalaw pag natakpan na natin yan. So yan, goods na yan. So lagyan lang natin konting glue para di siya di siya gumalaw yan. So okay na yan guys, yung ulitin natin yung isang wires pinadaan natin sa sensor. Tatakpan na natin at saka titest natin ngayon. Sa akin guys is malaking tulong to kasi nagmo-monitor ako sa bahay ng mga appliances ko kung ilang power consumption ba yung kinakain niya. Yan. So test natin, plug natin to yung input side. Yan guys, yan yung 220 volts. Nakikita natin yung voltahe ng ating tapos yun merong power factor yan. Ito guys, yung ating iron kanina na ginamit, 30 watts to, Inco yung brand niya. Test natin kung 30 watts ba talaga to. So plug lang natin dito sa output. Yan. Plug. Yun, so meron siyang 30 watts yan, 31. So accurate guys, goods na goods yung ating electricity meter na nabili sa Shopee. Yan, so nalalaman na natin na 30 watts talaga siya. Yan. So malaking tulong, meron na siyang current yan. Yung power factor yan, saan din yan. Meron na yung temperature, pwede natin nilagay yung temperature sensor niya. Hindi naman siya gamit So meron din tayo ditong hititest guys na flat iron. Para matingnan natin kung 1000 watts pa talaga to. Kasi yung max rated niya dito 1000. Pa-plug natin kung naabot pa siya ng 1000. So dito lang plug na natin yan. Yun. Tapos kotin natin yan full. So ayun. Meron tayong 800 plus guys na power consumption niya. So napakalaking malakas talagang humigop ng kuryente itong ating mga flat iron. Yan. Malaki yung kain niya guys, yun. So ayan, astig yung ating power meter. So namamatay din naman yung flat iron guys pag na-reach na yung temperature niya. Tapos mag-auto-on yan ulit. Ayun. So yun guys, napatunayan na natin na accurate yung kanyang reading ng ating electricity meter. So ulitin ko, sa gustong bumili guys, nasa comment section po yung link ng Shopee niya. Yung power meter natin, yung junction box at saka yung ibang gamit dyan. Yan, nakauna naman siya. So yan, 800 plus yung kanyang wattage. Pwede din gamitin natin to sa guys, sa TV, sa electric fan, o kaya yung ref natin, o kaya yung aircon. Pwede natin i-test kung ilan yung kain niya. So malaking bagay to guys para sa atin. So hanggang dito lang guys. See you in the next vlog. Maraming